Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Sige po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, O Lord. At sa aming pagpupuri ngayon, tunay nga, O Lord, na aming pupurihin ka sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. And Lord, sumama ka nga po sa amin, Panginoon, upang ma-receive namin, makarating kami, Panginoon, sa inyong trono, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O Lord. Hallelujah, Jesus. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Amen. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh, you've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Hallelujah. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things.
you're a great God, great God. Whoa, glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great sa iyong kamay, aming ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon.
nais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsama. Itataas ang ngalan mo, Ama.
purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan at lahat ng iyong ginawa, O Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya ngayong araw na ito. Hallelujah, Jesus. Maging sa aming pakikinig, Panginoon, alam namin handa na ang aming mga puso, Panginoon, upang tanggapin ang iyong salita sa umagang ito, O Lord. Salamat po, patuloy kang sumama sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tawagin na po natin ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Si Ate Joy Ipon po. Sandali. Yan. Praise God. Sige, palakpakan natin muli ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ayan. Naranasan ba natin ang presensya niya? Amen? Sige, isa pang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise, praise, praise. Magandang umaga. Good morning, everyone. Sige nga po, habang nagpupunas muna ako dito, batiin niyo po yung inyong katabi ng magandang umaga at ng ngiti. Yan. Sorry. Ayan, praise. Sige, isa pa. Para, ma-convince tayo na maganda nga umaga. Sige, tignan nyo nga yung katabi nyo. Or yung 1, 2, 3, next 2 to 3 persons, batiin nyo na magandang umaga. Ayan, praise. Praise. Alright, praise God. Sige po. Ayan, good morning everyone and welcome po sa ating church ngayong umaga, sa ating mga kapatiran ngayon na nandito sa ating church face to face at maging doon sa ating mga kasamahan, yan, sa ating mga kapatiran nanonood sa atin sa FB Live. Good morning and welcome to church. Praise God. Sige, dun sa mga kapatiran natin naka-join sa online, pwede kayong mag-heart react, yan, para makita natin na happy din kayo at maganda rin talaga ang umaga ng bawat isa. Purihin ang Panginoon. Sige po, so yung pag-aaralan natin is, ayan, ano lang po, review lang, mga kapatid, yung pong quarter 4 natin na topic or tema ay yung The Learning from Missionaries Journey. So specifically for October po is yung Principles in Jesus Missions at saka yung Paul's Journey. So nandyan yung mga key verses kung saan hinango yung ating tema. So maliwanag na po sa atin kasi from the last 2 Sundays na diniscuss sa atin ni Pastor Elmer yung kingdom purpose, ayan, at yung pong calling and mission of the church. So today, ang pag-aaralan natin is more of, dahil nga diniscuss na ni Pastor Elmer previously yung kingdom purpose, yung mission ni Jesus na na-accomplish niya here on earth, and then yung church, yung pagtawag ng church sa atin last week, diniscuss na rin ni Pastor, at yung mission ng church. Now, we will talk about tayo naman as followers ni Jesus. Okay? Ano yung ating engagement? Alright? Or engagement natin pagdating sa mission. Naintindihan na ba natin kung ano yung mission? Amen. Okay, dapat for now, naintindihan na natin yung mission. Ano po? So, yung mission, para lang sa kaalaman ng lahat, ito po yung divine assignment natin sa ating Panginoon in spreading the gospel. Ano ba yung gospel? O, yun. Next na tanong. Ang gospel po, alam na natin yan. Ito yung death, ayan, ito yung burial and yung resurrection ng ating Panginoong Jesus.
So yun lang po, si Jesus Christ lang po yung tungkol sa gospel, yung good news, yung mabuting balita, yung pag-ibig ni Kristo sa atin, yung kaligtasan ni Kristo sa bawat isa sa atin na ibinibigay. So yun po yun, alright? So tandaan natin, kaya natin dinidiscuss itong mga bagay na ito, importante na lahat ba tayo dito, taas yung kamay na naka-experience na ng pag-ibig ni Kristo? Lahat ba tayo dito naka-experience ng pag-ibig ni Kristo? Kasi alam niyo, kung hindi niyo pa na-experience ng pag-ibig ni Kristo, sigurado wala kayo dito. Di ba po? Kasi the mere fact that you came here, maaga kayong gumising, ayan, nag-ayos kayo, nag-prepare kayo, that's a sign that you want to see the person of Jesus, di ba? You want to meet the Creator of the universe. You want to meet your personal Savior. Amen ba yon? Amen. So meron tayong ganung desire na gusto nating makilala siya kasi na-experience natin siya. At totoong buhay siya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So dahil nga na-experience natin si Kristo, alam niyo po, ang mission o yung mission na pinapagawa sa atin ng Diyos, actually, ano po yan, kalooban talaga ng ating Panginoon. Kasi He doesn't want anyone to perish. Alam na alam natin yan, nakasulat po yan sa Bible. Ayaw niya talaga na bawat isa sa atin, bawat araw po may namamatay. At lahat tayo doon papunta. Diba po? Wala pa naman ditong nabuhay ng 100 years or meron siguro 100. Pero after 200 years, wala na po siguro. Ano po? So, ibig sabihin, we are all destined to die. Ayan po yun. Nakalagay din yan sa Bible. Lahat tayo papunta doon. At dahil dyan, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin is talaga namang after ng buhay natin dito sa mundo, ano yung patutunguhan natin. At yun po yung eternal life na ino-offer niya. Kaya nga, He commands the mission. Kaya nga po, ipinag-uutos niya yun Matthew 28. Siguro sasabihin niyo sa akin, Ate Joy, paulit-ulit. Ayan. Opo, paulit-ulit. Kasi nga, ito talaga yung heart cry ng ating Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin makiisa sa misyon. At ngayon, pag-aaralan po natin yan. Tandaan natin, ang ating Diyos, He made the mission possible through His Son, Jesus Christ. Napag-aralan natin, na-encourage ako dun sa message ni Pastor Elmer noong nakaraan. Totoo po na ang ating Panginoong Jesus, siya'y nagpapagaling. Sino ang nakaranas ng kagalingan ng ating Panginoong Jesus? Nagpapalaya. Sino dito ang nakaranas ng kalayaan? Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa lahat ng problema, alalahanin. Di ba nakaranas tayo sa ating Panginoon? Amen? Ayan po yung binigay sa atin ng ating Panginoon. At ito pa, wait, there's more. Hindi lamang po siya nagpagaling, nagpalaya sa mga captives, hindi lamang niya hinil ang mga broken-hearted. Alam niyo po, ang sabi sa John 10:10, binigyan niya pa tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Saan? Dito pa lang po sa lupa, meron ng sagana. Amen? Amen. Kaya stop na natin yung thinking na ganito na lang ako. Wala na akong magagawa kasi hindi yan ang ino-offer ng Lord sa atin. Amen? Amen. Amen. Ngayon, dahil sa alam na natin itong mga katotohanan na ito, paulit-ulit nga, paulit-ulit yung topic natin, Dahil sa alam na natin yung katotohanan tungkol sa mission, ano yung iyong response? Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo, anong response mo? Alam mo pala ang mission, ha? Alam mo naman pala ang mission. So ngayon, anong response mo? 'Di ba? Okay, alam niyo, mga magulang, mga kapatid, ang katotohanan, hindi naman talaga sa hindi na tumatawag ang Diyos. Hindi siya tumatawag. Hindi siya tumatawag. It is not God who does not call. It is man who does not respond. Iyan po talaga nakakalungkot. Marami sa atin, ang tagal ng Kristiyano, pero hindi nakita ang pagiging Kristiyano. Nagtrabaho po ako sa office for 20 years. Ang dami kong kilalang Christian doon. Pero sila mismo sinasabihan niya sa akin, bakit ba sinisharean yung mga yan? Bakit ba? Huwag niyo ako pigilan.
Alam niyo yun? Basta alam lang namin na Christian sila. Minsan nga, tinatanong pa nagugulat pa Kristiyano ka pala? Ba't nag-uwi kang bond paper? Di ba? Alam niyo po yun. So, yun yung nakakalungkot. Hindi tumatawag ang Diyos. When He calls, He enables. However, are you available? Ayun ang tanong. Okay po. So, ang title ng ating topic, intro pa lang po yun, praise God, is Gospel Mission Possible for Disciples. So, basahin nga natin. Amen. So, yung pong mission ng pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo ay posible sa bawat isa sa atin. Lahat po ba dito ay may personal ng relasyon sa ating Panginoon? Sige, itaas mo yung kamay mo mataas kasi dapat proud tayo. Ayan. Di ba? Ayan. Kung tayo, sinasabi natin that we are followers of Jesus, dapat sinusunod natin siya. Amen ba yon? Dapat ginagawa natin yung kanyang pinag-uutos. Okay, praise God. Sige po, basahin natin yung Romans 15. Babasahin ko po sa English. Basahin niyo po sa Tagalog. Sige, let us all stand. Let's give honor and glory to our living God and to His Word. Basahin ko po ang English. Basahin niyo po ang Tagalog. Romans chapter 15, verse 17 to 21. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were told about Him will see, and those who have not heard will understand. Sa Tagalog po, pakibasa. Kaya't sa pakikiisa ko kay Kristo Jesus, may pagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapahangasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum, ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Subalit, tulad ng nasululat, ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Ama sa langit, pinupurit, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Tunay nga po na nararapat ka, O Lord, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng pagdakila. Salamat po sa iyong salita at patuloy na ang banal na Espiritu ang magbaba ng kapahayagan ng iyong salita sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming spiritual na mata, puso at tainga upang maliwanag na marinig namin ang nais mo, ang iyong salita sa umagang ito. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, ang author po ng Romans 15 verse 17 to 21 ay walang iba kundi yung ating tinatawag na goat. Goat. Yan. Kung may goat, alam niyo yung goat? Ibig sabihin ng goat? Greatest of all time. Meron din pong goat. G-O-A-P. Ayan. Sa Bible. Greatest of all planter. At walang iba po yun kung di yung author ng Romans, si Pablo. Okay, so si Pablo, hindi na natin pag-aaralan yung mga mission trips niya kasi medyo mahaba-haba pong Bible study yon.
Habang pinag-aralan natin. Yung first up to fourth mission niya. Pero, tingnan natin, ano ba yung mga key factors na mayroon si Pablo na pwede nating i-apply sa ating going into mission. Amen? So, excited na ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Sige po. So, sabi dyan, di ba, doon sa binasa natin sa Romans, sabi dyan, hindi ako nagmamampuri sa kung ano ang nagawa ko sa Diyos, di ba? Sabi yun ni Pablo. Sabi niya, hindi naman ako nagsasalita ng anything na hindi tungkol kay Kristo. Naranasan niya kasi si Jesus Christ. Yun talaga po yun. Naranasan niya ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon siya ng encounter. So, bawat isa sa atin nagkaroon din ng encounter. Alam niyo si Pablo, brief history lang. Brief background lang sa kanya. Alam natin na bago siya naging Christian o follower ni Jesus Christ, siya po ay taga-usig, number 1 taga-usig ng mga Kristiyano noon. Kasi ang bilis ng spread ng patungkol kay Kristo nung nabuhay siyang muli. Mabilis yung news about nabuhay muli si Kristo. Pagkatapos, nag-ascend siya sa heaven. So, ganun kabilis yung nangyari. So, marami po talaga ang mga nakakilala sa ating Panginoon, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, to si Pablo, ang ginawa niya, gusto niya lahat ipapatay. Ayan, yung mga Christians during his time. Pero one time, sa kanyang journey sa Damascus, nabasa na po natin yan sa Acts 9, yung sa Bible plan natin, mga July ata yun. So, one time, na-encounter niya si Jesus Christ dun sa road of Damascus, pagka binalikan natin yung Acts 9. At doon, temporarily nabulag siya kasi nakakita siya ng liwanag, sobrang liwanag. At sabi sa kanya ni Kristo, bakit mo ko pinu-persecute? Soul, yan, tinawag siya, ganun, po. And then, nabulag siya. Then later, pumunta sa kanya si Ananias, and then the rest is history. So in short, nagkaroon siya ng engkwentro sa ating Panginoong Jesus na siya ay nag-turn into 180 degrees. From murderer, from persecutor ng mga Christians, siya na ngayon ang greatest of all church planter ng mga Christians. Siya nga po ang malaki ang ginampanan niya. Yan. During his time, kung kaya tayo naririto ngayon. Kasi alam niyo po, siya yung Apostle of Gentiles na tinatawag. So palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ayan. So sa pamamagitan ni Pablo, tayo rin nakakilala na abot tayo. Kaya hanggang ngayon, nakakapag-aral tayo ng Bible. Tayo rin, kinoconsider natin yung sarili natin as, Christians. Alright. So, dito, ano ba yung mga ginawa ni Pablo during his time? Sige po. Pag-aaralan natin, ano ba yung mga practical means o tinawag ko yan na standard operating principles. Meron kasi standard operating procedures. Sa mga nagtatrabaho, baka alam nyo po yan, medyo familiar sa inyo. Pero tawag dyan, standard operating principles. Principles, kasi ang sabi ko sa Lord, pag kasi procedure, parang it's more of organization, trabaho. Pero pag principles kasi, something na alam natin that we are not in an organization, but we are in the kingdom of God. Amen? Amen. Kaya standard operating principles na ginawa ni Pablo noon na pwede rin nating i-apply ngayon kung paano natin ibabahagi ang pag-ibig ni Kristo sa iba. So yan po yun. Number 1 is the power of prayer. Number 2 is the power of the Holy Spirit. Number 3 is the power of faith. Number 4 is the power of strategy. And number 5 is the power of urgency. Praise. Okay. So, number 1 muna tayo. Isa-isahin po natin yan. Okay. So, sa number 1 is the power of prayer. Ang sabi dyan, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving, and at the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought
to speak. So sa Colossians 4 verse 2 to 4 po natin yan makikita. So si Pablo, naniniwala siya sa kapangyarihan ng pananalangin. Kaya nga bago siya sinend off, silang dalawa sa Acts, pag nabasa natin, bago siya at saka si Barnabas, during his time, bago sila sinend off, nanalangin sila, nagfasting sila. Saka sila humayo. So si Pablo, alam na alam niya yung kapangyarihan ng pananalangin. Sino dito ang nananalangin? Ayan. So, naniniwala tayo na merong power ang pananalangin. Ganun din si Pablo. Na effective yan, na alam niya na importante na bawat paghayo, bawat pagbuka ng bibig, dapat tayo ay nananalangin. Sinasamahan natin ng panalangin. Alam ninyo, paano naman tayo magkakaroon talaga ng zealousness o yung pagkamagsigasig sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo sa iba, kung tayo mismo, wala tayong heart for mission. So bago tayo mag-pray sa iba, na Lord, I pray na ito pong taon na ito, kapag binahaginan ko ng pag-ibig mo, ay i-receive ka, tayo po muna. Amen ba yon? Ipag-pray natin na tayo mismo, puspusin talaga tayo ng heart, compassion para sa mga lost souls na ito. Kasi po, alam niyo, maraming tao talaga ang wala pang pagkakilala kay Kristo. So, importante po na tayo ay nananalangin, ipanalangin natin ang sarili natin, kasi iba-ibang tao yung lagi natin nakakasalamuha. Minsan nga, mahal pa natin sa buhay, ang hirap bahaginan, ano po. Pero ibigay mo na sa atin ng Panginoon yung pag-ibig para sa mga taong ito. And then we can pray for them. Amen? So, tingnan mo ulit yung katabi mo. Ayan. Tanong mo, nananalangin ka ba? Pinapanalangin mo ba yung mga mahal mo sa buhay? Nananalangin ba kayo ng salvation for your family? Ang sabi sa statistics, 3.3 billion pa daw ang unreached ng gospel. We are about 8 billion. 8 billion na tao pala tayo sa buong mundo. 3.3 billion pa raw ang hindi pa pakinig ng salita ng Diyos. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Is she or he related to you? Kamag-anak mo ba yan? Kaibigan? O dito lang, ka-churchmate mo lang. Kasi kung ganun, baka yung 3.3 billion, nandun pa yung mga mahal natin sa buhay. Naintindihan po natin. Baka hanggang ngayon, saan ka pa punta ng punta pag linggo? Hindi mo masabi na, nagjo-join ako sa Christian Fellowship. Pa, join tayo doon. Hindi natin maibuka yung bibig natin. Pag naranasan natin si Kristo, alam nyo, pag na-experience nyo isang magandang product, di ba, sinasabi mo, try mo to, di ba? Naranasan nyo nang kumain ng masarap? Di ba pagka nakakain ka ng masarap, sasabihin nyo, doon tayo. Kasi masarap doon. Try natin doon. What more si Kristo? Naranasan natin siya, di ba po? Bakit hindi natin ipasabi yung ating naranasan kay Kristo? Amen? So we have to pray. There is power in prayer. Si Pablo, he believed in prayer. Kaya nga, at most of his write-ups, yung kanyang epistles, lagi niya ini-encourage yung mga tao na pray. Pray. You pray for me. You pray for these people. You pray for yourself. Kasi alam niya mayroong kapangyarihan ng pananalangin. Amen? Amen. So yan yung isang SOP. Tandaan natin, pananalangin. So ngayon, resolve mo sa heart mo. Alam niyo, hindi po kailangan mahaba. Kahit nga naghuhugas ako ng pinggan, Lord, I pray that yung mga anak ko po, ingatan mo sila. Short declaration lang ng blessing. Short declaration lang po ng, may bigla kang maalala, yung ka-cell group ko po, nakita ko sa post, nilalagnat. I declare healing. Short lang po, hindi naman kailangan na 30 minutes, alam niyo yun, i-google niyo sa panalangin. Kasi yung pong declaration natin, it's a short form of prayer. Declaring, alam niyo po yun, goodness sa mga tao. We are connecting to God eh. Tandaan po natin yan. Okay? So, let's resolve in our heart na
Ipanalangin talaga natin, magkaroon tayo ng desire para sa iba. At ipanalangin din natin itong mga ibang tao na ito. Nung pong nagtatrabaho pa ako, yung mga upuan ng mga katrabaho ko, lagi ko nililay hands po yun. Lagi po ako naglilay hands. Hindi naman ako naghahangad na kapag binahagi ko si Kristo, tatanggap sila. Maraming pagkakataon nga na pe-persecute pa. Pero alam niyo, hindi naman tayo ang Panginoon eh. Hindi tayo nagbabago ng puso. Instrument lang tayo. Tandaan natin yan. So through the power of prayer, let's use our mouth to speak salvation sa ating family. Amen po ba? Salvation sa ating mga katrabaho. Yung mga kaibigan ninyo sa school, hindi naman yan basta lang maka-open up ng problema nila eh. Alam niyo po yun. They need Jesus. People need the Lord. Kailangan po nila si Kristo. More than the financial na katugunan. Kasi, alam niyo po, yung ating mga kalalagayan, temporary lang tayo nandito eh. Di ba po? Alam natin yan. So, lahat na nangyayari sa atin, temporary lang. Pero alam niyo po si Kristo, He has eternal effect sa atin. So, kahit payanigin tayo ng lahat ng pagsubok, kahit napakarami nating problema, napakarami nating pagbagsak, alam nating tatayo at tatayo tayo kasi meron tayong Kristong kasama. Amen? At pangako yan ng ating Panginoon na kapag ginagawa natin ang kalooban niya, siya yung nasusunod sa atin. Kapag binubukan natin ang bibig natin sa pagbahagi ng pag-ibig ni Kristo, alam niyo po, ang sabi ni Jesus, Lo, I am with you always. So kasama natin si Kristo, hindi tayo matatakot. Kahit na ano pa yan, kahit boss pa yan, kahit teacher mo pa yan na terror. Amen? Amen. Pangalawa po na SOP o yung Standard Operating Principle na ginamit ni Pablo ay yung the power of the Holy Spirit. So nabasa natin kanina dun sa Romans 15, di ba po? Sabi doon, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. Alam niyo, si Pablo, na-recognize niya na kailangan niya ang kapangyarihan ng banal na spirito. Every time that he speak, may authority. At sabi dyan, you will receive power every time na ibubuka pala natin ang ating bibig. Hingin lang natin, Lord, we need you. Dear Holy Spirit, I need you. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes. Hingiin natin. And you will be my witnesses to Jerusalem. Kanino yan? Sa ating family, sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth. So, alam nyo, si Pablo, dahil nga alam niya na mayroong kapangyarihan ng banal na spirito, alam niya kasi sa sarili niya na kung siya lang magsasalita sa mga tao na ito, kilalang mamamatay tao siya, di ba? Kilalang taga-usig siya ng Kristiyano. Palagay niyo may maniniwala? Di ba? Wala. Pero dahil sa siya'y kinasihan ng banal na spirito, kayang-kaya niyang mag-testify. Dati akong adik. Dati akong mamamatay tao. Dati po akong magnanakaw. Pero ngayon, nakakatayo po ako sa harapan ninyo. Di ba may mga ganun tayong test? Nakarinig po ba kayo ng mga ganung testimony na binago ng Panginoon? Di ba po? So ganyan. Malamang ganyan na ganyan si Pablo. Ano po? Dati po ako mamamatay ng mga Kristiyano, pero ngayon, ako po ay isa na sa kanila. Handa na ring mamatay para kay Kristo. Malamang ganyan yung mga sinasabi ni Pablo. Ano po? So siya, he knows the power of prayer. He also acknowledged the power of the Holy Spirit. Hindi siya makakagalaw nang wala ang banal na spirito sa Kanya. Amen? So, bawat isa sa atin, ganun din po, hindi naman talaga natin kayang magpaliwanag. Actually, yung pagtayo ko nga hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo na dapat mag-engage tayo dito sa pagmimisyon. Ano yung pagmimisyon? Pagbahagi ng kabutihan ni Kristo sa iba. Minsan tayo, nahirapan pa tayo magpaliwanag eh. Hindi natin ma-explain, maipaliwanag. Pero alam nyo, ang Diyos natin, siya ang Diyos ng liwanag. Amen? Kaya siya ang magbibigay ng kaliwanagan doon sa tao nakikinig. Amen? Amen. So, yan po ang ginagawa ng banal na spirito. We are just ordinary people
but God will use us for an extraordinary. Ready ka ba doon? Palakpakan mo nga ang ating Panginoon. Ayan. So, tandaan natin. Ayan po. So, meron siyang power of the Holy Spirit. Ano pa yung next? Na SOP. Ayan. Power of faith. So, naniniwala na si Pablo na mayroong pananalangin dapat sa kanyang paghayo, sa pagbuka ng kanyang bibig. Naniniwala din siya na dapat merong banal na spirito. Kinasiyan siya ng banal na spirito, kapangyarihan ng banal na spirito. At pangatlo, siya po ay may power of faith, may pananampalataya. Amen? Alam niyo si Pablo, kung wala siyang paniniwala, pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, ito yung bagay na hindi mo pa nakikita eh. Pero kung pinapanampalataya niya na, kung wala siyang pananampalataya, palagay niyo po, meron pang mga Kristiyano ngayon, palagay ko po wala na. Pero dahil sa kanyang faith, yung strong faith niya, naniniwala siya na ang Diyos kayang gumalaw, kumilos sa mga tao na binabahaginan niya. Nakita niya po, sabi nga doon sa account, signs and wonders. Nakita niya po yung mga binagong buhay ng kanyang mga sinesharan. Dumami po talaga during his time yung nakakilala sa ating Panginoong Jesus. So, importante po talaga na tayo, paano ba tataas yung faith natin? Sabi po sa Romans 10:17, di po nakalagay dyan. Faith comes by hearing and hearing the word of God. So, ibig sabihin, para pala tumaas yung ating faith, pananampalataya, dapat lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So, importante po na tayo, daily, we ask the Lord, Lord, ano ba yung message mo for today? Hindi na po mahirap magbasa ng Bible ngayon kasi through cellphone, pwede na po, di ba? May mga Bible apps na tayo na pwede mong iset what is the verse for the day. Ayan. Pwede na natin siyang mabasa. Okay? So, si Pablo, naniniwala siya na mayroong kapangyarihan ang pananampalataya at yan din ang ginamit niya para siya ay magbahagi. At hindi lamang po siya nanampalataya kung hindi pinamuhay niya pa itong pananampalataya na ito. Minsan kasi naisip natin, naku, ang hirap bahaginan yan. Ano yan? Sarado, kandado. Ayan. O kaya, ano yan? Matigas yan, matigas na tinapay. Wala pong matigas na tinapay. Wala pong sarado, kandado sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, siya po ang kikilos sa bawat isa sa atin. Gaya ng sa pananalangin, sabi nga doon, na-remind lang po ako, no closed door. Sabi doon, no closed door, no closed country, as long as we pray. As long as prayer is concerned. So, ibig sabihin, kapag tayo nananampalataya, nananalangin, at alam natin na ang banal na spirito ay nasa atin, wala pong sarado kandado dyan. Wala pong mahirap bahaginan sa ating pamilya. Wala pong tayong alinlangan na ibahagi si Kristo sa iba. Kasi po alam natin na kayang-kayang kumilos ng ating Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, bukod pa dun sa under faith, si Pablo, he is so courageous. Napakatapang niya. Humarap siya sa mga hari. Ayan po, humarap siya sa mga Pharisees, di ba po? Pinahayag niya ang mabuting balita, pinahayag niya si Kristo. Si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay na muli. Para kanino? Para sa'yo, para sa akin, para tayo ay iligtas. Very bold, sinabi niya yan. Ganyan niya in-execute yung mission at saka calling niya sa pagtawag niya sa ating Panginoon. Maraming pagkakataon po siya ay hinagupit, kinulong, ayan yung naranasan niya, na shipwreck pa siya. And yung last part po ng Acts, pag nabasa nyo, natuklaw pa siya nakagat ng ahas. Ayan. Pinagbastan pa nga siya ng mga tao Ang sabi sa kanya, nako, pag masamang tao to, makasalanan to, mamamatay to. Pero hindi po. Di ba? Doon sa story, parang pinagpag niya lang yung ahas. Ano po? So marami siyang discouragement. Naranasan niyo na bang ma-reject? Yung
magsisimula ka palang ibahagi yung, alam mo, ang kailangan mo talaga, hindi boyfriend eh. Ang kailangan mo talaga si Kristo. Magsisimula ka palang ibuka yung bibig mo. Biglang, ay, naku, wala akong time para dyan. Na-reject na kagad. Sino nakaranas na dito na na-reject? Maraming beses na ako na-reject. Why, Bob? Okay. So, pero alam ninyo, hindi naman talaga tayo ang nire-reject. Si Kristo na binabahagi natin. Kaya si Pablo, hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nadismaya. Every time that he speaks about Jesus, marami siyang kalungkutan na naranasan kasi nakulong pa siya tapos nababalita niya. Ang daming updates, reports sa kanya tungkol sa mga nangyayari. Maraming feeling of discouragement. Pero sa totoo lang, si Pablo po, he continued his faith, he continued his courage sa pagbabahagi ng kaligtasan ni Kristo sa iba. Amen? So even in our most difficult situations, tandaan natin, huwag tayong mapaghinaan ng loob. Marami tayong pagsubok na mararanasan, pero huwag po tayong mapaghinaan ng loob. Huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ano pa po? Next. Ayan, sabi dyan, the power of strategy. Ayan, praise God. Si Pablo, hindi niya lamang ginamit yung pananalangin, hindi lamang siya nagpakasi sa banal na spirito, hindi lamang siya nagpatuloy sa kanyang pananampalataya, gumamit din po siya ng kapangyarihan ng strategy o sistema. Di ba po? Nagkukwento nga kami ni Anthony, yung asawa ko, sabi ko sa kanya, sabi niya, malamang si Pablo during his missions, may mga listahan na siya eh. Pupuntahan ko itong kamag-anak ko dito, bibisatahin ko itong ganitong lugar. Malamang may listahan siya eh, no? Pero may account doon na pinigilan siya ng banal na spirito. So si Pablo, he makes strategy. Alright? Ano yun? Kasi nakita niya na God is so sovereign, makapangyarihan ng Diyos, He is in control, kaya niyang kumilos, gumalaw, kahit pa anong sitwasyon, anong lugar yan, kaya ginamit niya yung kapangyarihan ng strategy. Alright? So, paano niya ginamit yan? Una, is dun sa place. Ayan. Sa place, ang sabi dyan, from Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace. And the next day, we went to Neapolis. So, si Pablo, nagtayo po siya ng mga simbahan sa city. Yan, para sa kanya, yung city, natural place yan para mag-preach ng gospel. So, dyan siya nagtayo ng mga simbahan. He went to the largest city, tapos dun po siya nag-speak every Sunday. Ayan, dyan siya tumatayo. He planted church in the major cities. Okay? So, nung nagtanim siya ng mga simbahan, yung place na yan, yung mga churches na yan, minahal din po ni Pablo yan. Praise God. So, ibig sabihin, hindi lang siya nagtayo, tayo, ganyan. Then, iniwan niya na, pinabayaan niya na. Actually, kahit nung nasa kulungan siya, lagi siyang nagsusulat. Lagi niyang kinakamusta, lagi niyang sinasalotate. Ganun po ang mga simbahan na kanyang tinayo. Tayo po, so anong application natin yan? Tayo po, meron na tayong church. Praise God. Amen po. At marami pa pong church na itatayo. Amen. Sa pamamagitan ng ating church. Amen po. Pero tandaan po natin, dahil nga si Pablo, mahal niya ang mga simbahan, tayo po, we ought to love our church also. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Kasi alam niyo, sabi nga, yung daw church, it is the bride of Christ. Gusto mo ba asawang lalaki? Sino may asawang lalaki dito? Sino asawang lalaki dito? Yan, taas kamay. Mga asawang lalaki, yung inyong asawang babae, sinisiraan ng iba. Gusto niyo po ba yun? Ayaw, di ba? Syempre. So yung ganun din sa church. Dahil ang church is the bride of Christ,
si Pablo, minahal niya ang simbahan, sinasalutate niya, kinakamusta niya, sinusulatan niya, tayo rin, in a practical way, we must love the church. Di ba po? Kung wala tayong ma-release na blessing sa church, itikom na lang natin yung ating bibig. Amen po? Amen po ba? Amen. Okay, let's release blessing yan sa ating church. Lalo na pag tungkol sa mga missions. We can always involve sa mga missions by prayer, ayan, by financial help. Pwede naman po natin gawin lahat yan. Pero kung hindi mainam, wag na lang po natin ibukay yung bibig natin. Amen po? Instead, ganyan po si Pablo. So yan yung place. Meron siyang strategy pagdating sa place. And then meron siyang strategy pagdating sa team. Kailangan niya ng kamanggagawa. Alam niyo, pag nagmi-mission, o kapag ka nag-share ka, na-realize ni Pablo, yung kay Pablo, na-realize niya, he needs a team. Kaya nga, may ikadalawa siya eh. Si Barnabas, di ba po dun sa story ng Book of Acts. Sino pa? Si Silas, and then later on, si Timothy, at saka si Luke. Yan, na-record din. So, meron siyang laging ikadalawa. So, tayo din, sa ating pagmimisyon, we must have our team. Kung yan family member mo, you can always ask your cell leader. Ayan. Pwedeng, evangelize tayo dun sa bahay namin para po makapakinig din naman yung mga magulang ko. Para yung kapatid ko po, asawa ko, ma-reach out din natin. Pwede po yan. We can always ask the cell leader, our dear pastor, ready and available po lagi. Amen? Or kahit na hindi naman pupunta yung pananalangin lang, malaking tulong po yun. Amen? So, si Pablo, he knows the power of strategy. Nag-strategize siya sa lugar, sa city, sa place, sa church na tinayo niya. Minahal niya ang simbahan na kanyang tinayo. At pagkatapos, nagbuo siya ng grupo niya. Okay? At pangatlo, he mentored and equipped it. Yung kanyang successor, alam natin, si Timothy po yun. Okay? Nag-equip din siya. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 1, be imitators of me as I am of Christ. So, yan po yung encouragement ni Pablo sa bawat isa sa atin. Amen? So, diyan, sabi pa po sa, hindi po nakasulat diyan, pero sabi sa Titus, the reason I left you in Crete was that you may put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. So si Pablo, he also appointed elders. Doon sa mga churches na naitayo niya, nagtalaga po siya doon ng mga elders o mga lingkod din na tatayo para magpatuloy ang simbahan. Amen? Amen. So yung last na po, na SOP, natin ay yung the power of urgency. Ayan, sabi dyan ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ang sabi sa 2 Timothy 4 verse 2, proclaim the message, persist in it whether convenient or not, rebuke, correct, and encourage with great patience and teaching. Praise God. So si Pablo, alam niya yung power of urgency. O yung dapat, pag sinabing urgency, laging may pagmamadali. Alam niya yon. Kasi sabi ko nga, araw-araw po may namamatay. Araw-araw po nakakaranas ng problema sa buhay. Araw-araw po may nakaka-encounter ka ng mga tao na hindi naman aksidenteng dumating sa iyo, biglang nag-share sa iyo ng kanilang karanasan, ng kanilang buhay. So, kailangan po, naiintindihan natin na kailangan nating magmadali sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo. Si Pablo, alam niya, sabi niya, for me to live is to Christ. Kapag nasa present body siya, kayang-kaya niya pang pumunta kung saan-saan lugar magbahagi ng pag-ibig ni Kristo. Pero pag wala na siya, sabi niya, and to die is gain. Kapag ka namatay na siya, short lang po ang buhay. Pag nawala na siya, sino na ang magpapatuloy? Kung kaya nga po siya, patuloy siyang nag-mentor, nag-equip. Amen po? So, yun po yun. There is a power in urgency. At ano pa? Bakit mahalaga kay Pablo yung kapangyarihan ng pagmamadali?
Bukod sa ang buhay ay maiksi lang, pangalawa po, nakita niya na ang mundo is temporal lang. Tandaan natin, nung tinanggap natin si Kristo, from kingdom of darkness, nalipat tayo sa kingdom of light. So, hindi na tayo citizens of this world. Tayo po ay citizens of heaven. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dahil citizens of heaven lang tayo, alam na natin na after this life, meron po talagang pangwalang hanggan. Amen? Darating ang ating Panginoong Jesus. Pinag-aralan natin yan sa eternal judgment. Our King will soon come. Babalik siyang muli. Huhusgahan niya ang bawat isa sa atin. Whether good, whether bad yung ginawa natin. He will come as a righteous judge. So, ang tanong po, ready po ba tayo? Paano naman yung iba? Paano naman yung mahal natin sa buhay? Ready kaya sila? Naisip ba natin yun? Pangatlo, kung bakit gustong-gusto ni Pablo na dapat magbagi tayo ng pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po kung bakit? He knows that the world is very hostile. Pasama ng pasama ang mundo. Naririnig niyo po ba ako? Pasama ng pasama ang mundo. Hindi po pabuti ng pabuti. Yung moral degradation na tinatawag. Sabi nga, hindi mo naman pinapasok yung violence sa loob ng bahay niyo, pero may violence sa loob ng bahay. Hindi mo pinapasok yung prostitution sa loob ng bahay mo, pero may prostitution. Bakit? True? True ano? Naisip niyo ba ako ano? Through media, through internet, through all these internet platforms, pinapapasok natin sa loob ng tahanan natin. Ganyan kabilis kumilos ang dyablo. Ganyan kabilis niya itwart ang lahat ng prinsipyo ng ating Diyos. Kaya merong sense of urgency. Kasi po, palala ng palala ang mundo. Pasama ng pasama ang ating sitwasyon. We have to redeem the time. Alam niyo po, yung mga missionaries noon, kaya tayo Christians ngayon, praise God sa buhay nila, they have also this deep sense of urgency. Kaya lagi silang nag-share. So yung pagmimisyon, it is as important before as today. Amen? Marami pa pang grupo na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Marami pa pong tao na hindi pa nakarinig ng kaligtasan ni Kristo. Hindi po kailangang kabisado natin lahat ng Bible verses bago tayo makapagsalita. Alam niyo po, yung atin lang buhay is a living Bible. Amen po? Dapat hindi tayo secret agent kung saan man tayo, sa school man tayo, sa community na meron tayo, sa trabaho na meron tayo, hindi po tayo dapat secret agent. At kapag kahit hindi tayo secret agent, Christian tayo, alam nila, dapat ginagamit natin ang ating bibig. Naranasan ko pong mapaos ng 1 linggo ata yun. Ang hirap pong magsalita pagpaos. Gusto mo i-express yung sarili mo, hindi mo masabi. Alam nyo, yun yung naging turning point ka na, Lord, every time na ibubuka ko ang bibig ko, gusto ko po ibahagi ka sa ibang tao. Kasi darating talaga yung time, mabilis lang ang buhay. Maaring yung wealth mo, mawala bigla. Saan mo ginamit? Maaaring yung iyong bibig, yung iyong lakas. Malakas tayo ngayon. Bukas makalawa, may sakit tayo. Saan natin ginamit? So there is power in urgency. Nung tayo ay nakakilala kay Kristo, hindi naman po tayo nag-fly to heaven kagad. Naisip mo ba, nung nakakilala ko kay Kristo, sabi pa nga, hindi naman pala magandang buhay, ang dami-daming problema, nakaranas pa rin tayo. Pero hindi po Hindi po talaga yun yung problema.
nakakaranas, dahil nga nandito tayo sa hostile world, hindi tayo exempted sa mga ganyang issues, difficulties. Pero ang importante, kasama natin ang Panginoon. At ang mission natin is ibahagi si Kristo sa iba. Ibahagi rin ang pag-ibig ni Kristo sa iba. Amen? Amen. So ano ba yung ine-expect natin? So nalaman na natin yung 5 practical ways, principles na ginawa ni Pablo na pwede rin natin gawin sa ating daily life. Ano ba yung ine-expect natin na resulta kapag ginawa natin yung SOPs na yan o Standard Operating Principles na yan sa ating buhay so that we can make the gospel mission possible? Alam niyo po, dahil nga yung ginagawa natin hindi pang temporal, there is something like unspeakable joy. Totoo po na masaya na magamit sa Panginoon. Amen po? Sino dito yung naka-join sa Marcelo Green High? Ayan, di ba ang sarap sa feeling ng mga kabataan, ang kukulit, ang bibibo. Di ba po? Pero alam nyo, kakaiba yung feeling kapag ka nagagamit tayo sa pagmimisyon. Kapag nabaginan mo yung kapatid mo, na ipanalangin mo yung katrabaho mo, tapos binalikan ka na answered prayer ka, di ba ang sarap sa feeling? May kakaibang joy na ibinibigay. You feel like your life is filled with a purpose. Kasi yan naman talaga purpose natin eh. Yung trabaho natin, ginagamit lang yan ng Lord para mag-income tayo, para magamit natin with eternal effect. Amen? Amen. Yung ating lakas, binibigyan tayo, kung mahusay tayong umawit, gamitin natin yan para sa glory ng Lord. Amen? Yung ating talino, binigyan tayo ng skills, talents, gamitin natin yan para sa glory ng ating Panginoon. Pero yung magamit ka sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo at binalikan ka pa, nag-report back, diba, na alam mo, answered prayer ka eh. Yung nanay ko, alam mo, nakaranas ng kagalingan nung pinag-pray mo. Sabi ko nga, mag-join siya sa GIA FB, Alabang and Beyond Community FB eh. Mag-join siya online. Alam nyo, ang sarap po sa feeling na gano'n. Ano po? Diba po? Amen po. Makita mo na merong transformed life, na bago ang buhay. Nakita mo, merong spiritual, body, spirit, na well-being, na bago yung kanyang pananaw. Dating sakitin, ngayon, meron akong mga katrabaho ka opisina before, nagsishare sila, lagi silang sakitin. Then, ibinahagi natin ang ating great healer, ang ating Panginoon. Alam niyo po, nagre-report back, sasabihin, hindi ko na nga tinitake yung ganitong gamot ko, yung maintenance ko, kasi nagpe-pray na lang ako, gumagaling ako. Na-experience nila na buhay ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? So nakita natin, there is a healthy mind, body, and spirit. A healthy well-being. And that makes us happy. Ano po? Kapag tayo ay nagagamit para ibahagi ang kaligtasan ni Kristo sa iba. Alam niyo po, yung Marcelo Green High, kinilig ako dun sa sabi ni Pastora MC. Sabi niya, 44 sections na raw by November po ba yun? Ayan. Ayan. Praise the Lord. 44 times ko, 44 times. Halimbawa, 50 students. Ilan yun? 44 times 50. O, di ba napakaraming estudyante? Napakaraming estudyante. Kasi alam niyo po, ma-share ko lang. Actually, shinare ko to kay Teacher Jmar. Ako po ay bunga ng campus ministry. Sa campus ministry po talaga ako. Fourth year high school po ako nung ako ay una nakakilala. Ang teacher ko po, math teacher, pastor pala yun, hindi nagpakilalang pastor. Pero namatay na po siya. Praise God sa buhay niya. Ang ginagawa niya, math teacher siya, pag umantayin ka ng Bible study niya, kinabukasan magpapaquiz siya. 50 points nung quiz niya tungkol sa Bible verse. O syempre, magjo-join ka. Siguradong may 50 points ako. So, ganun yung motibo ko noon. Little did I know. Natataniman na pala ako noon. Kaya alam niyo yung Marcelo Green High? Sabi ko, pag tinitingnan ko yung FB ko, ito yung mga kasama ko dati sa Bible study noon eh. Nung high school kami. Pag tinitingnan ko sila, biruin mo, ilan kami?
26 sections dati. Sa tigsi 50. Sa 26 sections na yun na binabible study niya. Kahit pa 10-10 lang, yung mga FB friends ko, nagpapatuloy sila. Nakita ko rin, Christians din sila. Hallelujah, praise God. Purihin ang Panginoon. So tayo, huwag tayo manginawa kahit nakakukulit ng mga bata sa Marcelo, praise God sa buhay nila. Kasi may siguradong gagawin sa kanila. So huwag tayo manginginawa kung halimbawa itong kapitbahay na to, tagal-tagal ko nang sinishare, hindi ko makita yung, hindi po tayo ang nagbabago ng buhay. Hindi po tayo ang banal na spirito, instrument lang po tayo. Amen? Amen. Ang Diyos po ang nagbabago ng buhay. Kaya po, ipanalangin natin at ibukan natin ang bibig natin. Sabihin natin ang pag-ibig ni Kristo sa iba. Amen? Amen. So, excited na po ba kayo? Makiisa? Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a missionary. I am called for a mission. With a strong conviction, sabihin mo po, I am a missionary. I am called for a mission. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Narinig po ng ating Panginoon yan. Ayan po. So in conclusion, praise the Lord. Ang sabi dyan, we are all missionaries in one form or another. We may not be called to a foreign land or country, but we are called to love one neighbor. We think that being a missionary is a full-time vocation, and that is true. But we can be missionaries in our daily lives. All of us are called to take the gospel to everyone. Amen? Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Sige po, pigit po tayo. Let's make a prayer commitment sa ating Panginoon that we will engage and participate in mission. Kapatid, pag sinabi pong mission, hindi yan paghayo kung saan-saan. Kung saan ka po naroon, ang pamilya mo, mission mo yan. Tandaan mo. Ang eskwelahan, kung nasan ka, yan ang mission field mo. Hindi naman kailangan sa foreign land ka kagad. Ang nais lang ng Lord, you make yourself available. Siya naman ang magbibigay ng kaliwanagan sa sasabihin natin. Kaya po habang ang lahat ay nakapikit, sige po, mag-utter kayo ng prayer na ibigay talaga sa inyo ng Lord yung desire, yung zealousness para sa pagmimisyon, para sa pagbabahagi ng kabutihan, pag-ibig, kaligtasan ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. God, salamat po. Sapagkat ibinigay mo una sa amin ang kaligtasan. Naranasan namin na ikaw ay buhay sa aming buhay. Inaalala namin yung mga taong nagmisyon din po, nagbahagi sa amin ng kaligtasan ng pag-ibig mo. Salamat din po sa buhay nila. At ngayon po, O Diyos, ito po ang oras kung saan ako naman, kami naman ang nais mong gamitin para sa iba. Yes, God, inaamin namin, di namin alam paano ipapaliwanag ang pag-ibig mo. Pero ikaw po ang magbibigay ng utterances, ng bawat sasabihin. Kakasihan mo po ito ng banal na spirito. Kaya po, sa oras, sandali ngayon, sinusurrender namin ang aming buhay. Alalahanin namin, Panginoon, na ikaw talaga, Jesus, ang kailangan ng bawat tao. Higit sa ano pa man, ikaw lamang ang makapupuno sa mga nasasaktang puso. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makapupuno
sa mga nagkukulang. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makapupuno sa nagugulumihanan. Jesus, ikaw lamang po ang kailangan nila. Kaya po hayaan niyo na ang bawat isa sa amin, ibahagi ka. Salamat po sapagkat malinaw ang pagkatawag mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming misyon, na kami ay humayo, mamunga at ang aming bunga ay manatili. Salamat po, Santong Espiritu, sapagkat sasamahan mo kami, gaya ng pangako mo, Jesus. Sa bawat pagbuka ng aming bibig, sa bawat paghayo namin, alam namin na ikaw ang kasama namin, Jesus. At salamat din po sapagkat alam namin ang reward, Lord, na ibibigay mo sa amin. The fulfilled life, God, na ibibigay mo sa amin. Sa bawat araw, O Lord, na ibahagi namin ang pag-ibig mo, tunay, Panginoon, na higit na mainam, Panginoon, ang aming mararanasan sapagkat nagawa namin ang kalooban mo at yan ang nais mo. O purihin ka, O Diyos. Salamat po, O God. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa aming pag-alis sa lugar na ito, Lord, we pray. Cause us to see, Lord, that there are many people still outside who needs you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin. Amen. Sige po, tawagin po natin ang magbabahagi po ng tanging bilang. Ang atin pong mga CMA trainees po. Lord. Ayan po. Thank you, Jesus po, sa araw na to, Lord. Kasi po, ginaid niyo po kami, O Lord, na nakarating po kami dito ng ligtas. Beginning, one with God, Most High, and work of all creation.
now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a beautiful name it is. Stand again. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, yeah. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The little before you, silence the voice unseen and great. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal, now and forever, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no equal, now and forever, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Ayan. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Sige, sasabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Kasi, narinig mo ang salita ng Panginoon. Siguro tatanong kayo, paano ko ba ibabahagi ang salita ng Panginoon? Paano ko ba ibabahagi ang salita ng Panginoon? Paano? Paano ko ibabahagi? Paano ako makakatulong sa misyon ng Panginoon? Paano? To evangelize. Yan. Alam nyo, kapag hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi natin maibabahagi ang pag-ibig niya sa ibang tao. Kinakailangan muna nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya dapat, ibahagi mo rin yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po tayo pumikit. Pikit po tayo lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, na mayroon pong sense of urgency. People are dying. Namamatay po ang kanilang pananampalataya sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, to give value sa buhay ng mga tao sa paligid namin. Yung sense of urgency. Tumugon po kami, Panginoon, sa iyong pagtawag. Kapatid kong kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos, maging ikaw na nakikinig sa aming FB Live, kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos, ito na yung pagkakataon na buksan mo ang iyong puso kay Jesus. Tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At ang pangako niya, sabi niya, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Bago ka makapagbahagi ng pag-ibig ng Diyos, kailangan mo munang papasukin ng Diyos sa iyong puso. Paano mo gagawin yan? Ikaw na nakakarinig ng tinig na ito, may paanyaya ang Diyos sa iyo. Kumakatok siya sa iyong pintuan ng iyong puso. Ang puso mo ay parang pintuan na ikaw lang ang pwedeng magbukas. At sa mga oras na ito, si Jesus ay nasa ating kalagitnaan and He is knocking at the door of your heart. Will you open your heart to God? Ikaw na nagpapasya na gusto mong buksan ang puso mo kay Jesus. Sumunod ka sa panalangin na to ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ibukaw mo ang iyong bibig, huwag kang mahiya, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong mga salita na aking narinig. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Ako po ay nagpapasya na papasukin ka, tanggapin ka bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at salamat po, Panginoon, sa pagpasok mo sa aking puso. At tunay nga, Panginoon,
Ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat na hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na naihayag sa araw na ito. Dalangin po namin, patuloy po naming maipamuhay, maging kaparte ng aming buhay ang iyong mga salita. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan, biyaya, at gabay mula sa Diyos. Naway mapuno ng pagmamahal at pag-asa at pangunawa ang iyong paglalakbay sa buhay na ito. Naway matagpuan mo ang kalakasan sa oras ng pagsubok, kaginawahan sa mga sandali ng kalungkutan. Naway lumakad ka sa liwanag ng karunungan at maranasan ang kagalakan ng pagbabahagi ng kabutihan sa iba. Naway ang benediksyong ito ay magbigay sa iyo ng mga biyayang iyong hinahangad at magdulot ng kaganapan sa iyong puso. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.